You're listening to Coexist Podcast with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Brad. Yan, Coach. Unang-una, maraming salamat sa pag-invite mo sa amin dito sa 8 Aliliw na farm. Uy, welcome, no? Privilege naman na nandito kayo. Our pleasure talaga. Happy ako. So, Grabe, thank you. no? Thank you. Thank you. Saka si Coach may mahilig sa ambush, no? Oo. Bigla tayo nagpunta ng waterfalls. Oo, bigla tayo nagpunta ng waterfalls. Ang saya eh. Oo. Ang saya eh. Pero na-enjoy yun naman. Nag-enjoy ako sobra. Diba? Na-enjoy din ako panoorin kayo nahirapan. Oo. Tsaka ako, just a brief background, ano. Si Coach Ras kasi, before, 2022, nakikita ko siya sa TikTok. Tapos, so that, at that time, sabi ko, parang, Noms, itong taong to, grabe. Sabi ko, spiritual din to. Sabi ko, kailangan ma-meet natin to. And then, tingnan nyo yung power ng manifestation, guys. After, ngayon, 2023, nag-guest kami sa Timawa Podcast kay Leo Ardida and then kay Paulo. And then afterwards, ito si Leo and si Paulo, kinuwento pala kami kay Coach Ras dahil connected siya. So, kita Ano mo kayang yung kwento sa atin? Maganda. Oo, na parang, Kaya ka may urgent tip. Eto, libre ako, punta kayo. yan. Thank you naman at you drop everything just to be here. Pero I hope enjoy. Opo, nag-enjoy Thank you, talaga. thank you. Worth. Thank you, Kaya worth. si Mikael, drinap ko talaga eh. Love you, Mikael. Natuloy. Ay. Nagawa namin ng paraan. Tsaka yung parang, ito yung sinasabi ko guys na pag nagba-vibrate ka on a certain frequency, definitely you will attract the person either the higher frequency or the same frequency as you. Okay. So yan na yung parang pumapasok. So, ibig sabihin yung Nakakatuwa. mga hindi mo ka-frequency, natural na malalagas. Yes. May ganun, Coach. May pero kung ang role mo is teacher, Okay. talagang na-attract mo pa rin kahit nandun sa lower 5. Ipapadala ng universe eh. Okay. I'm sure ikaw marami ka na-attract na ganyan. Ako kasi by rule of thumb, which is kasi negosyante ako. Okay. Yung, syempre nakatutok pa rin ako kahit papano. Of course, my ultimate priority is my spirituality. At the same time, I wanna bless the world by creating more financial abundance. So, Tama. as a rule of thumb ko, meron akong 33%, 34%. So, ibig sabihin, I spend 33% of my time or less with those people, if we call it lower vibration, which means yung mga taong kailangan ko tulungan, hirap sa buhay, I really allocate that time for them. But not more than 33%. Bakit? Maaring pwede akong hatakin pababa. Right? So, ako naman, ang role ko is hatakin sila pa itaas. But if I spend a lot of time with the 30% below me, chances are, mas madali akong hatakin pababa kasi meron tayong law of gravity. So imagine, nakatayo ako dito sa lamesa, tapos may mga taong gusto ng tulong ko, 5 sila, mas mahirap yung paakyat at madali akong pababa. Effortless. So, I'm guarding myself around it. Question, Coach. Does it need to have an agreement during the entire, na interaction ninyo? Na, okay, let's start with the end in mind. By the end of this, meeting or interaction, hopefully, maitaas ko kayo or... Wala eh. Wala naman. Wala eh. It Kasi, flows lang. this is what I understand working with people for more than 17 years na. Na the only person who can really help is themselves. So, no matter how much training, how much coaching, how much accountability partner, pero kung sila mismo hindi nila kayang tulungan at gustong tulungan at kailangan tulungan sarili nila, wala pa rin eh. Parang, of course, I cannot do the dieting for you. Right. Sorry. Woo, shots fired! I cannot do the workout for you. Opo. Right? You have to do it. You have to do Tama, it tama, for yourself. tama. So, yun lang yun, hanggang doon lang. And dati kasi, feeling ko, nahihila yung energy ko pababa kasi at night naiisip ko, eto, mahirap pa rin. Paano ko siya maitaas? So, it's now an energy. It's not a vibration wherein it's not vibrating at an energy where I can go maximize. Which means, ang goal ko right now is lahat ng gagawin ko, lahat ng kausap ko, gusto ko level 10. Yung vibration. Kasi nga, sabi ni Kyle says, if you pee in one part of the pool, you're peeing in the entire pool. Anong ibig sabihin nun? Kung
worried ako sa mga taong gusto kong tulungan kasi ayaw na tulungan sarili nila. Pagkaharap kita at gusto mo naman tulungan yung sarili mo, yung aking support sa'yo, hindi na level 10 kasi nakatie up yung energy ko dun eh. So what I do is zero expectation. So right now, I get siguro mga more than 100 messages a day asking I'm sure. for help, right, in my Facebook page. So, kina-qualify na namin. Dati kakausapin ko lahat. And 90% are suicidal. Wow. Okay. 100% financially broke. Okay. So, what we do is to qualify them, okay, by message, okay, Coach Russ would like to help you, except with his time, he wanna make sure that you are being helped. For now, if this is your trouble, listen to this podcast. Okay, so meron na ako pag finances, etong podcast na yan. Pag relationship, etong podcast na yan. Pag work, pag meaning, pag spiritual podcast. And get back to us and let us know anong natutunan mo doon as a solution to your problem. Ang ganda nun. Galing. Galing. Now, pag hindi bumalik sa'yo, ibig sabihin, gusto lang ng audience yun, naiiyakan, I don't wanna waste my time with that. Right? Pero yung babalik, ito po napakinggan ko, itong natutunan ko, then chances are okay. Kung yan, siguro 60-70% of the time, hindi ko na kailangan kausapin si Ras. Kasi, dun sa pinadala niya, More than sa enough nakuha na. ko ng sagot. Pero kung gusto ko pa rin kausapin si Ras, okay, meron siyang once a month or twice a month na ask Ras. So, ito na yung my way of coaching one is to many. Okay. So you can come in there anonymous. Kasi gusto ko talaga tulungan. Pero that's just 2 hours of my time. So, paano ano to? Parang via Zoom or Zoom. via... Zoom. Tapos naka-hide na lang yung camera Naka-hide na lang. Kung ayaw nilang mag-identify, Maganda naka-hide. to. Pati pangalan, palitan nila. Pero dito ka magtataka. Okay? They talk about their deepest, darkest struggle. Na ako yung minsan na parang, okay, you don't have to get there. Naka-on pa yung camera mo. Minsan, eto na, nagkikwento na yung husband ko, ganito, naka-live. Wow. So I have to cut and put off the live, make sure that they are protected by me and they feel safe. Yes. And that's why the reason why there's a lot of, anxiety, depression right now, suicidal, is because they don't feel safe with where they are. Yes. So that's my first role. Okay? The first role here is when you come up to me with problem, okay lang yan. Kasi kung anong problema mo, baka pinagdaanan ko yan, or pinagdadaanan ko, or baka pagdaanan ko, walang judgment. They feel it. They will feel it. Okay? From there, I just ask them with all of this story that you're telling me, anong gusto mo? But a lot of times, real talk. Ilang years ka nang ganyan? Di ba? Napanganak ka, na yan yung problema mo, 29 years old ka na, hanggang yung problema mo, parang, can you just be honest with your problem? You wanna blame people around with your problem. Own it up. Anong magbabago sa buhay mo ngayon kung hindi mo in-own up? Tama. Kailangan own up, and the first thing you need to do is accept what you are not in full control of. Ano pakiramdam? Natanggap mo na ganun na talaga? Lumuwag po. Right? Pangalawa, if it's people around you, nanay, tatay, alam mo ba anong pinagdaanan ni nanay, tatay? Alam mo ba paano sila palaki? Hindi. Do you think they intended to hurt you, to leave you? Wala. Kadalasan yun lang yung meron sila. Exactly. Yun lang yung alam nila kung paano ka mahalin. So, compassion. Hindi mo alam ang pinagdadaanan nila. Tama. Huwag ka masyadong demanding. Ganon ako magsalita. At kailangan din siguro nilang mapatawad yung circumstances. That's the third Exactly. part. Okay. Forgive. Oo. And how do you forgive is to treat them as if never sila nagkasala. Kasi never naman talaga. Oo. Diba? So, forgive. No, anyone and everyone. Because the faster you forgive, the more you move forward. Let's pretend na patawad mo. Ano pakiramdam? Lumuwag po, umayos po. Gusto mo pang magpakamatay? Hindi na po. Hindi mo pa nga napapatawad na pag-uusapan na natin. Maayos na. Kasi only spend 20 minutes maximum. My conversation, great. Thank you for this time. Within the next 20 minutes, anong gusto mong maisuporta ko sa'yo? Tagalog. So, ito po. Okay. So, diretso na. Forgive. And lastly, now you've let it go, take responsibility with your life. Which means, you are no longer to blame mommy and daddy. You're no longer to blame your boss. You're no longer to blame the government with your misery because now you own your life. Now you own your life. Start taking full responsibility of your life. Because at the end of the day, palpak ka, kasalanan mo yan. Successful ka,
congratulations. Ikaw yan. And ito natutunan ko sa buhay. I'm turning 53 right now. In Talaga the end, ba? 53, may abs. Dinaig ka grabe tayo. naman yan. No? Yung gaganon-ganon kagabi si Coach. Oy, grabe. Ano ba yan, Homer? Hindi, Gusto mo, ano lang postahan? yun. Ano yun eh? Nangiingit lang ako sa inyo. yeah. Kasi, Actually, nainggit naman talaga. Nainggit ka ako. Ako, nainggit ako. kasi don't be responsible, di ba? Kakausap lang natin. Di ba? Man. Naghain lang na pagkain. Puta. Kung makapaglapang, parang nakalimutan yung gustong lumitag siya, di ba? Ang sarap ng tapang usa eh. Oo, Hirap eh. kasalanan ng tapang usa. Diyan tayo eh. Blaming others, blaming again, others. because it was your choice. Right. Yes, To yes. stay with what you are familiar with. Yan. Di ba? So, this is now me understanding my age right now. Sa lahat ng kausap ko, siguro I've worked for more than 10,000 people in the past 15 years. The only solution in life is to take full responsibility. Be accountable with your life. Okay. If you're making it, congratulations, you did it. If you're not making it, congratulations, you did it. That's it. You cannot blame anyone and everyone for your circumstances, but it's just you who will have to own up, and that's where the real solution in life comes in. Yes. Parang ano kasi yan eh, no? Coach, no? Parang yung power mo, Yun. you take Yun your yung power sasabihin ko. back. Yun yung sasabihin You ko. take your power back. Hindi mo binibigay yung, kasi saan ka mas may power? Sa sarili mo o sa ibang tao? Sa sarili mo. So if you take responsibility, nangyari yan sa'yo dahil kagagawan mo yan, the good news is pwede mong baguhin dahil kagagawan mo din. Or kung hindi mo man ginawa sa'yo, etong sinasabi ko, they took the action, Yeah. you generated the experience. And the Example, reaction. hindi kita kilala, lumapit ako, sinampal kita at sinabi ko, do you have the right to be angry? Yes. Of course. Of course. Yes. But will you allow that anger to consume. to consume you your entire day, your entire week, your entire month, until entire year? No. Most of the time, yan yung problema. Somebody took the action, but you generated the experience. Mas may tama sa'yo. Exactly. I'm not saying may karapatan lahat ng tao na manampal at mamura. Ang sinasabi ko lang, yes, the world happens to me, but you know what? I have a moment to choose whether I give away my power by reacting or I stand in my power by responding. Anong pinagkaiba? Yan. Gusto ko nga Yung tatanong ko reaction, pag sinabi ng doktor, nako, Nomer, yung gamot nag-react, delikado. Hanap tayo ibang gamot. Effective, ineffective. Ineffective. Exactly. So yung react, without thinking, piniay ka, pumiay ka rin. Hindi ka nag-isip eh. Right? Yung respond, you pause, you take a deep breath. Para saan yung sampal na yun? Tarantado yun ah. Yung ina ko daw, parang hindi naman totoo. And then, paki-explain, ba't mo ako sinampal? Ba't mo nasabing PI? Ay, namukaan mo lang pala iba. Oh, pinapatawad kita. Nakala niya si Alden Richards. Yun, Oo. di ba? Sinampal ka. Sinampal ba? O Hindi. Gerald Anderson Hindi, ka. Hindi, nakaka-offend naman yung mga yan. Ang tawag talaga sa akin, Derek. Paulate. Di ba? I mean, that's the first step eh. That lahat ng trouble ng tao nagsisimula, no? Especially yung peace of mind, nawawala dahil nagsimula sa resentment. Sama ng loob. Okay? Pero yung resentment kasi, yung definition yan is may ginawa or may sinabi sa'yo na sa tingin mong mali at gusto mong pagbayarin yung tao ng price. Ayan. Can you imagine that? Ayan. Hindi natin napoprocess yung sama ng loob natin. Matik eh. Saan natin nakikita yan, di ba? Ikaw ba yung lumalaki ka pag yung mga magulang mo nagkakaroon ng tampuhan, nag-uusap pa kaagad? Or Hindi. pag kumakain, ano naririnig mo lang? Kutsara, Kutsara. tinidor. Tsara tinidor. Yes. Tapos pag kinausap yung tatay, hindi ka na makasali, mainit pang ulo. So ganun din tayo mag-respond, mag-react. Yung respond, that's why it's called responsibility, because that is where we now take a look at you have the ability to respond, which means Responsibility. nag-isip ka. Kung ikaw ba nagagalit ka, nag-isip ka, or matik kang nagalit din? Totoo. Ginusto mo bang magalit? Hindi. Pinlano bang magalit? Hindi. Ba't ka nagalit? Because that is where, at the moment wherein something happened,
you were not mindful, you were not aware that the world happens to me, and I can choose to be a victim, or I can use this As a catalyst as a for change. catalyst for change. Tama. Because para sa akin, anger is a beautiful emotion eh. Totoo. May healing siya eh. Exactly. Coach. Kaso lang, hindi natin napaprocess yung anger na papunta natin sa resentment. Sa galit ka, that's resentment, sama ng loob. Napupunta sa resistance eh. And talking about vibration, your resistance vibration is very low. Yeah. Yeah. It creates friction. Tsaka pumipigil siya sa dapat pumasok sa yung tama na vibration. Exactly. Blessings. So when you are in resistance really is cutting off communication or putting up a wall between me and you. Kumbaga, puti ako, black ka. It becomes now a separation. Not knowing what I do unto you is I do unto me. Did that make sense? Makes a lot of sense. Ganun Diba? So, which means kung nagtanim ako ng sama ng loob sa'yo, kanino talaga ako nagtanim ng sama ng loob? Sa'yo rin. Exactly. Sino magsasuffer? Ikaw din. Ikaw din. Totoo lang. Like, Ikaw din. resentment is drinking a poison, hoping you will die. Oo. Kasi pagkatapos ng Alabo. resentment resistance, may revenge eh. Ang akala natin, there's a revenge. There's no such thing as revenge. It's just an attempt to get even. Yan. Medyo popular psychology ngayon yan, no? Palaging, yung mga tao will always come up with their own best revenge is. Best Yan. revenge Oo. is. Yung punong-puno ng pride. Hindi mo Kahit na... Coach, sorry. Sige, Kahit sige. anong ganda nung sagot nila, but the approach to it is nandun sa wrong direction kasi ginamit yung word na revenge. Correct. Diba? Yeah. That's why, if you look at the revenge, really, attempt lang eh, to get even. Pero wala talaga. Kasi yung alam ko lang na rule sa buhay is whatever I do unto you, I do it unto me. So pag Yes. ninabangan kita, hindi ikaw yung nilalamangan ko, sarili ko. Pag ninakawan kita, hindi ikaw ninakawan ko, sarili ko. So which means, that's why a lot of people would say, okay, iisahan ka lang yan. Sabi ko, okay lang. Kasi, hindi naman ako humirap eh. Ilang beses akong nanakawan, nakunan, never akong humirap. Pero yung nagnakaw, kumuha, mas humirap. Kasi Totoo. you understand that law. Pero hindi tinuro sa atin yan eh. Kung ano yung binigay mo, yun ang babalik. Pili ka na lang. Sabi nga, karma is what I do unto you is my karma. Yes, yes. What you do unto me is your karma. So which means if I help you, I supported you, that will be babalik sa akin. Not maybe from you. Fair. Fair. Yun talaga yun eh. Para sa akin, Coach, you mentioned kanina yung familiarity. When you say familiarity, yung mga tao ba ngayon, saan sila usually familiar? And paano mo inaayos yun, yung familiarity na yun, binabago? Paano mo sila Generally, nilalabas? in all aspect whether it's health, it's relationship, it's money, it's meaning, the familiarity is the way we were all raised being victim of the circumstances. Itong nagawa sa akin, wala akong magagawa kasi biktima lang ako dito. So the familiarity right now, okay, is all about drama. All about justification. Yung Pilipino, hilig sa drama. Exactly. Diyan tayo lumaki. Mara Diba? Clara. Mara Clara, no? Pagkatapos, Mara Clara, anong next nun? Meron ng... nagsimula ng Annalisa. No, hindi nyo naabutan yun, no? Oh. Annalisa Flor de Luna. Flor de Luna, inabot ko. Basta ang alam ko lang, Coach, pag yung bida tsaka yung driver niya naging close sila, ibig sabihin tatay niya yun. Correct. Ganun, normal. Normal. So right now, hindi tayo nag-iisip because yan yung napapanood natin sa TV. Pero, Coach, parang hindi kaya parang bumabalik pa sa Old Testament. Kasi yun yung istorya ni Moises, nire-recreate lang natin eh. Tinapon siya, nilagay sa dagat. Tapos may kumuha sa kanya, ang nakakuha sa kanya, anak ng hari. So hindi kaya na masyado nating na-romanticize yung mga ganitong... No, but yes, in the Old Testament nangyari yan, pero hindi natin nakita yung lesson towards the end. Yes. Diba, pinakitaan na nga ng Panginoon ng lahat ng bless, Miracle. lahat ng miracle. Paulit-ulit pa rin sila, But here's the paikot-ikot thing. sila. Ito yung pinakamatindi, di ba? Nung ginanon lang, Lahati yung dagat. Lahati. Ako yung
Grabe, di ba? Lord, ikaw na. Pagdating doon, gutom. Nagreklamo Drama. pa. Oh. Ano ba to? Mabuti pa doon. And then, complain. So, anong pinagawa? Mana. Mana. May makain. Busog na. Nung una, greed pa dun sa mana. Nung tumatagal, paulit-ulit na yung mana, galit na naman. Correct. Bakit galit? Mainit. Sea of clouds. Lahat ng miracle pinakita. Which means, in the end, if you take a look at it, if your life is all about familiarity of complaint, criticism, this is the worst part, condemnation. 40 days lang dapat yung travel from Egypt to Canaan. Sabi ni Lord, ganyan kayo ha. Trip is canceled 40 years. 40 years tuloy. So kung hirap ka ngayon sa buhay mo, kasi maybe you're familiar with complaint. You're familiar with criticism. You're familiar with condemnation. That's the highest form of familiarity of a lot of people, how they operate their life. Something's not working, complain ka agad. Okay. How do we know? Language. Ano ba yan? Traffic. Alam mo naman nila traffic. But, I-verbalize mo pa. Versus, okay, great. Opportunity to be responsible. Wake up early. listen to our podcast. Exactly. Tama. Diba? It's an opportunity to learn. Tapos pagkatapos mo complain, magpo-post ka pa. Walang hiya itong whatever, MMDA. Criticize. Pagkatapos, pag may nakita ka ng pulis, ayan na. Kinondemn mo na. Hindi mo naman alam anong talaga nangyari. I mean, that's a cycle that people are not aware. It's eating their lives. Tsaka yung coach, yung napapansin ko ngayon na yung mga tao parang para lang mapatunayan kong mabuti akong tao, mabait ako, nagkamali for example, Yexel. Ibabas ko na siya para masabi ko sa sarili kong mabuti akong tao, siya scammer siya. Yun na nga yung yung nakakalungkot, no? Recently, diba? We have somebody Filipino, no? Winagayway ang flag ng Philippines sa Golden Globe. Golden Globe. Si Paring Puro, Jokoy. ang mga nagbash, mga Pilipino pa. But if I were to look at it, parang he's doing his best. Yes. But if I were also to look at it, baka yung nanood, kasi hindi siya kilala, nag-decide na hindi makitawa. But you know, in the end, if you take a look at it, hindi naman lahat masama eh. Maraming maganda. Except saan tayo nakatingin. Dun sa hindi maganda. Again, it's a normal cycle of life. That's why I feel if blessing is not part of my life today because I do the opposite, which is complain, ridicule, or criticize. Pero itong worst, condemnation, pinako mo na sa krus. Hindi mo pa nga kilala. Hindi mo pa nga nakita. Diba? Parang, you know, in the end, if I do that to them, I'm actually doing it to me. Mismo. Tsaka pag alam mong ikaw, ako, ikaw, hindi na kita sasaktan eh. Dahil kasi alam kong we're connected. Exactly. Tanong ko lang, kung alam nating aware na tayo na complaining, criticism, and condemnation is not really good and it's hurting you. Yes. Right? And we can't help but still criticize. Ako complain mukhang hindi ko na siya naging ugali. How about you? Ako, criticize. Criticize. Ako, criticize din. Okay. Hindi na ako nag-criticize. So, ang hirap talagang tanggalin. Ang complain. Okay. Ang complain, madali lang. Ako, Ako, hindi ako mareklamong tao. I always Ako rin catch naman. myself na, kunwari, eto yung pangako, eto yung nangyari, I just create humor around it. I just say, okay, how can I learn from this? How can I expand from this? So if I don't like this anymore, I just say, you know what, I really like dealing with you, but whatever is going on is not something in my highest truth. I bless you, I let go. Oo. So at least no more complaint. Na ugali ko na yun eh. Tanggal ko na yan. Tama. Pero yung criticism, masarap. Now that I know that criticism is not good, okay, somehow awareness pwede mong bawasan. But what we normally do is after we do that, no, ang tawag namin dark side conversation. Okay. Kasi baka lumabas yan sa iba eh. I allow myself to be into that space, but after that, I cleanse myself after that. Kasi didikit yan at magiging negative charge yan sa self-esteem ko. Ako, ang paborito ko, coach, tatanungin ko yung tao, are you open for feedback? Ayan. You work with people, then feedback is very important. Minsan ngayon, pag sinabing yung constructive criticism, naging ano na lang siya, naging euphemism or naging excuse pa siya sometimes for some people para mag-criticize.
Sabihin, pag constructive criticism, it's criticism in the guise of... Correct. In disguise. Kaya ang paborito ko, are you open for feedback? Kung hindi, Okay. Can I give you a more powerful tool? Sige. Are you open for feedback? yes. Great. Number I noticed this morning, Yes. ito yung nakita ko. Can you feedback yourself? Anong nag-work sa'yo at that moment? Anong hindi nag-work? Para alam natin, aware ba siya? Hindi. Right. Right? So, bago ka magsabi ng feedback mo, alamin mo muna anong level ng awareness ng tao. Mataas ba, mababa? Doon mo makikita. Okay? From there, kailangan i-check mo rin ano bang relationship natin. Kasi kung malalim relationship natin, pwede kitang sabihan talaga ng real talk kung real talk. Pero kung hindi, ingat tayo. Diba? But above all, importante, may suggestion ka. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-feedback lang pero wala ka naman ng suggestion. Importante, meron kang value na a-add so that they can start doing it. So that's a more productive way of giving people feedback. Napakaganda nun Pero yung coach, yung paano yung sa halimbawa mga sabi mo familiarity, yung yung mga nagko-complain kasi tingin ko parang sakit ng Pilipino So Hindi lang Pilipino, worldwide yan. Mas grabe pa sa labas. Ganun Let's ba? say America. Okay. Diba yung kaso left and right? Oo. No, napaso lang siya ng kung ano-ano. Paano mo siya hinil? Paano para maano lang ng mga natin yung pagko-complain? Paano ma-pierce through yung... Ma-pierce through kasi madaming inaaksaya yung energy nila sa ibang bagay. Again, it starts with awareness. Awareness talaga. That whatever your complaints are, that's you. So again, in the type of work na ginagawa ko, awareness is all about 99% of what's going on in my life. Of what I'm complaining with. Ako yun. Yes. So kung aware ka ng ganun, okay, you now start to understand na kung ano yung kinocomplain ko, ako rin yung solusyon. Kaso lang, pinakamantindi, from awareness, people don't want to go to the next, which is responsibility. Right? Alam ko na ito yung kailangan kong ayusin at ang magbabago niyan ako lang, but hindi pa rin nagbabago kasi ayoko maging responsible. Blame pa rin ako. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.